Yo, what's up mga bossing? Meron tayong poging-poging high ace dito sa ating shop mga bossing. Tingnan nyo naman kung gaano ka-lowered yung ating high ace mga boss. Pero ang problema niya ay yung aircon niya pagdating sa tanghali ay hindi kinakaya or tumatabang yung lamig mga bossing, no? Pero nakuhaan namin siya ng reading. Sa ngayon kasi pag sinasabi naman niya na umaga, gabi, wala naman siyang issue. Dahil bakit? Wala namang high pressure sa umaga at saka sa gabi. Pero pagdating sa tanghali, doon na nagkakaroon ng trouble tong ating high ace. Kung papansinin namin mga bossing ay goods naman yung reading na kung ano mayroon ngayon. Dahil mga nasa 25 lang. Tapos ang high side niya 125. So medyo mababa ang high side, mababa rin naman ang low side. Kulang din siya ng refrigerant. Hindi siya fully load ng eksakto. Kasi kinargahan daw based lang din sa gauge at saka dyan sa glass, hindi rin naman nag-base sa grams. So, pero mamaya ilalagay natin yan sa tamang grams para makita natin kung gaano ba kaganda sa glass yung lalabas dun sa grams natin. Kasi pwede kayong magbase dito sa ating glass ng load ng refrigerant. Pero mas maganda kung magbabase rin kayo sa grams. Kasi yun yung mas accurate para sa akin. Tinimbang mo yung refrigerant, tinignan mo sa glass, pag nag-accurate sa glass at accurate sa ating grams, masasabi natin nasa tama lahat ng pyesa. Control ni valve, pump ng compressor, ganda ng circulate ng refrigerant. So pagka nagtama siya lahat, ibig sabihin, goods yung lahat ng pyesa natin. Pero pag hindi siya nagtama, halimbawang nakuha mo yung tamang grams, mataas ang low side, mababa ang high side, saka natin papasukin ngayon na pwedeng sabihin na may problema ang compressor or dispalinghado pa rin yung valve, no? Kaya itong ating high ace ngayon mga bossing ay ang issue, trabaho na i-offer natin sa kanya ay ipupull out natin lahat para ma-flashing natin, masukatan natin ng eksaktong langis, ma-flashing natin ng lumang condenser dahil luma na mga bossing So ang advice ko rito, palit. Pero dahil medyo masakit sa bulsa, try natin siyang i-pull out muna tapos i-flashing para makita natin kung ano yung magiging diferensya ng trabahong gagawin natin dun sa dating lamig na meron siya. At syempre kinuhaan din natin yan ng reading ng lamig. Meron tayong thermometer pero syempre may lamig ngayon Alas 7 pa lang lampas mga bossing. Meron siyang lamig na mababa sa Gs. Pero maganda ito kung ganito ang lamig ng tanghali. Kuha nyo mga bossing. So malamig ang klima ngayon, syempre malamig yung aircon, pero pagdating ng tanghali makakakuha pa kaya siya ng ganito kalamig? So palagay ko hindi. Kaya nga nagrereklamo kasi kung ganito kalamig yan, hindi magrereklamo yan sa tanghali. Okay, so sa likod may issue rin siya na parang hindi lumalamig yung isang buo o yung ibang louver ay hindi magkapares ng bato ng lamig. Pwedeng isa rin yun dahil nga kulang ng refrigerant. Pangalawa, nagpalit na sila ng evaporator pero replacement. Alam niyo naman kung anong evaporator niyan at kung magkano ang evaporator niya mga bossing. Okay, so yun muna ang i-offer natin dito sa ating high ace para makita natin lahat ng pyesa. Tanggalin namin lahat, no? Magmula kay evaporator, condenser, compressor, lahat yan tatanggalin natin para maisa-isa natin tong ating mga pyesa kung goods pa ba or pwede pa siyang linisin lang. Okay? Eto na mga bossing, natanggal na namin yung ating condenser. Siyempre ang pinakamaganda dyan, kaya natin tinatanggal ang ating condenser, bukod sa gusto nating malinis yun, ay malinis din natin tong ating radiator. Dahil pagka medyo mas barado na yung pins ng ating radiator, siyempre hindi makakasaksyon ng maganda yung ating auxiliary fan, no? Kaya mas pinipilit natin na i-pull out ang ating condenser, nandun man yung filter o wala sa kanya, kasi ang receiver dryer po ng ating ng itong high ace ay nakay condenser. Pakita namin sa inyo yung ating condenser. Okay, ito po yung ating condenser. Ito yung ating lagayan ng receiver dryer. So pwede po yan dukutin doon sa ilalim para palitan, pero ang target natin kasi ay matanggal yung ating lumang langis na nakabara-bara dito sa ating condenser. At isa rin po yan, yung mga yupi-yupi na yan, yan yung magkakaroon ng problema sa ating high pressure. Kaya mag-ingat po kayo pagka nagpapalinis kayo ng condenser, hanggat maaari iwasan nyo mas malakas yung pressure ng tubig para hindi magkaroon ng yupi-yupi yung ating condenser. Dahil nga napakalilit ng butas ng condenser niya mga bossing. Pakita namin isang sample at ito na may lagi kong pinapakita para ma-imagine nyo lang kung gaano kalit ang butas ng condenser at bakit kailangan bang i-flashing. Kita ba? Kita mga bossing, no?
So ganyan po kaliliit, wala pang 1 mm yan, malamang. So parang karayom lang. Depende pa sa karayom na ginamit na sukatan. Okay, so yan yun. Hindi kada layer ay isang malaking butas, no? Maraming butas sa loob. So kaya pagka barado yung butas na nandyan, hindi talaga makakapag-response ng ganong kalamig pag tanghali. Kasi nga high pressure. Okay? So kaya natin pinupush na i-flashing or hanggat maaari kung ang year model ay luma na magpalit na ng panibagong condenser. At syempre pati yung evaporator mga bossing ay pinupull out na natin, likuran at saka yung harapan. O shoutout sa ating mga technician. Iniwanan nyo ang Bulacan, paano na yun lalakas? Bossing. So kulang tayo sa tao sa Bulacan dahil nagkaroon kami ng conversion. Kaya pinababa natin yung iba nating mga technician para makasuporta muna dahil may mga kausap tayong mga kliyente na medyo matagal ang trabaho. Pero para mapabilis, ay tumawag tayo ng backup. At ito na yung ating evaporator sa harapan. Okay, tingnan natin yung likuran nito. Evaporator sa harap mga bossing ay syempre ito. Kung papansinin ko ay original pa ba? Parang hindi na siya original. Yan yung evaporator sa harap. So kaya rin natin siya binaba para magkaroon tayo ng pag-flushing at maligtas kung may leak dahil kulang siya ng refrigerant. Pero sabi ng kliyente ay nag-base lang naman sila o yung nagkarga sa reading. Hindi nag-base sa grams. So pwedeng kulang yung load pero patunayan natin kung may leak o wala. Mga boss, isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng trouble sa tanghali yung ating high ace dahil nga yung condenser natin ay madumi. Okay, so hindi pa black oil, black oil na yung ating nakuha. Ito pangalawang lagay na nitong ating panglinis pero ito yung itsura niya. At ito rin yung kanyang pinakang desiccant bag o yung ating receiver dryer. So ganito yung itsura. So pagka po may ganitong black o black oil itong ating bag na to, isa po yan sa indikasyon na talagang nahihirapan ng compressor kaya nagkakaroon ng ganitong problema. At pwede kong maturing na yung compressor ay may damage din. Okay? Kasi hindi siya magkakaroon ng parang maliliit na parang ribaba nang walang tama ang ating compressor. At yung ating screen ay talagang baradong-barado po. Kaya nahihirapan talaga yung ating aircon pagdating sa tanghali. So, makikita natin sa iba, sa low side, hindi po black oil. Pero yung high side, si condenser ay black oil. O kaya, makakatulong yung gagawin natin pero hindi siya yung pinakang solusyon. Yun ang kakausapin natin sa kliyente natin para mapaliwanag natin na yun yung mga pwede naming munang gawin. No? Pero ang solusyon, talaga magkaroon na ng pagpalit ng pyesa. Pero pwede pang i-flashing. Ito yung ating compressor mga bossing ng ating high ace. Pinaba na namin pero hindi naman namin siya nakitaan ng totally black oil. Okay, walang langis pero hindi siya black oil. Tuyo siya ng langis eh. Walang pumapatak na langis pero hindi naman black oil pero yung condenser sobrang black oil. Kaya nakapag-usap kami ng ating kliyente na magpalit ng condenser pero wag na munang palitan ang compressor. Okay, so yun ang napagkasunduan namin mga bossing dahil hindi ko malilinis ng 100% yung condenser niya. Pero remedyo magagawa kung hindi niya papalitan, yun lang ang magagawa namin. I-flashing lang. Pero hindi ko siya magagarantiyahan na malilinis ko siya ng 100%. Okay, dahil napakalilit ng butas nun. Eto na mga bossing yung ating bagong condenser. Siyempre, orig yung ating kinuha na condenser para hindi magbago yung quality ng ating original na condenser din, no? Parehas yung ating kinabit mga bossing. At ito rin yung ating evaporator dahil butas yung ating evaporator sa harapan ay pinalitan din natin at original din yan mga bossing. Ayan. Denso rin yan mga boss. Wala tayong magagawa. Ginawa na natin yung mga pwede nating dinaan ng tasting pero may leak talaga mga boss eh. So hindi natin papa-obrahin pagka ganun. Negative. Medyo masakit na sa bulsa mga bossing. Ito yung butas ng ating evaporator mga bossing. Ayan, no? Kaya napilitan tayong palitan yan dahil nga butas talaga. Ayan. Yung continuous na bumubula, yun yung leak. So kaya pala kulang din ang refrigerant or pwede nga hindi na full charge pero
kung nagbawas yan ay dahil dyan sa leak ng ating evaporator. Ayun ang gandang tingnan pagka bago ang ating piyesa mga bossing. Nga lang masakit sa bulsa, ano? Pero wala akong magagawa. Yan yung lumabas sa tawas, ika nga nila, no? Natawas na natin yan, kaya yan yung kinalabasan. Pero sigurado naman ako na maganda ang kalalabasan or magkakaroon ng magandang improvement itong ating high ace na to dun sa ating response ng lamig ng aircon. Ayan ganda. Eto na mga bossing, naglo-load na kami ng refrigerant dito sa ating high ace. At hindi pa naman puno, pero medyo mataas ang low side, 45. Ang high side natin ay walang 150. Pero dahil nakabukas pa yung mga pinto mga bossing, hindi pa rin fully load ng refrigerant. Obserbahan muna natin kung hanggang saan to bababa. Pero umaasa tayo na dapat makababa man lang tayo at least 40 pababa. Sa ganitong panahon mga bossing, medyo mainit na. Mga nasa alas 12 lampas na ata So ngayon, makakuha tayo ng 10 degrees Celsius pababa. Mas maganda ngayong araw. Tingnan natin kung makakaabot tayo dun. Ito na yung final na reading natin dito sa ating high ace mga bossing. At siyempre, medyo nakukulangan tayo ng konti sa ating bomba ng compressor. Ito na, lumabas na yung katotohanan. Nasa 38 lang o papuntang 35 ang ating low side. Ang high side natin ay walang 150. Mga 130, 135. Diyan siya naglalaro. At medyo nawala yung ating araw kanina. Talagang sumikat na. Pero ngayon natabunan. Mga bossing, ito yung naging final na reading, no? Tingnan natin yung lamig sa loob. Kung nakakuha ba tayo ng 10 or mas mababa sa 10 degrees Celsius. Yeah. Okay, so meron naman siyang nasa G's mga bossing, mababa sa G's. Okay, bumababa naman. Pero pag nilagay ako ng konting revolution, kaya ako masasabi na parang nabawasan ang ating pump ng compression. Hindi ko na mapag-aanapan yung mga bossing So magre-rev ako ng mga standby na mga 1-2 RPM or 1-5 RPM. Tingnan nyo kung gaano kabilis magbago ang response ng lamig. Wala kasing RPM, saan ba RPM? Ayun pala mga bossing, ngayon ang RPM bibitawan ko. Okay, yan yung RPM nya. So hindi ko alam kung eksakto accurate yan, no? Pero magdadagdag ako ng mga yan. Hindi ko alam kung ano yan. 1, 2 o 1, 3 RPM, 1,300. Tingnan nyo yung response ng lamig nya. Gano'ng kabilis. Okay, kita ba mga bossing? Kaya niya mag 7. Kaya niya pang mag 5. Naka-number 2 yung hangin. Kasi sinagad ko yung thermostat dahil mag-automatic na mag-automatic. Hindi tayo makakakuha ng magandang resulta ng reading sa labas saka ng ating lamig. Dahil patay sindi. Pero yan, kung ang RPM nya mataas sa 1,000, ito ang magiging lamig niya mga bossing. Ayan nasa 5. Okay, so kaya ako sinasabi, wala pang isang oras na mga bossing, kaya ako sinasabi na bawas na ang power ng compressor dahil mas gumaganda ang lamig pagka naka-revolution or mataas ang RPM. So hindi naman pwede na tataasan mong RPM para makuha mo yung gusto mong mas malamig na lamig. So dapat dyan sa ganyang standard na RPM, ang lamig dapat hindi magbabago ng ganyan. Okay? So pero dahil hindi na gano'n ka-power ang compressor, talagang magkakaroon to ng pagbawas. Doon pa lang sa reading mga bossing ay kita na natin na pagka wala sa tamang bomba ang compressor, mataas yung reading ng low side, tas medyo mababa ang high side. Okay? So ito, nakausap naman na natin yung kliyente, pero tingnan natin kung kailan niya isusunod yung compressor. Pero kaysa naman sa kanina na wala pang anong oras, nagtakip lang ng konti yung ating araw wala pang alas 8 yon nung dumating siya, ang lamig niya ganun. Pero ngayon mababa tayo sa G's. So masaya na tayo pag nakakatungtong tayo sa mga alas 12 alauna na terik ang araw. Masaya na tayo pag nakaka-G's tayo oras mababa sa G's. Pero syempre gusto natin yung mas malamig pa, pero hindi na kayang ibigay ng compressor yung mga bossing. Okay, ayun lang mga boss. Share lang namin sa inyo itong na-encounter namin dito sa ating high ace. At
siya na magpapatunay nito kung ano yung nagbago. Pero syempre malaki nagbago. Hindi pa pwedeng hindi. Bago condenser eh, bago expansion valve, bago evaporator. Pag hindi nagbago yan, ano na yan. So pero yan na yun mga bossing. Yun na yung final natin nakuha. Okay,